Ang katotohanan mga kaibigan sa bansang Pilipinas, kahit sino man yung maging presidente dyan, pagkatapos ng term, may kalalagyan. Naalala nyo? Sige, balikan natin sa mga kabataan dyan na kahit ko ay kabataan. Masimulan natin kay Marcos, Marcos Sr. Pinalaya sa Malacanang. Pagkatapos kay Marcos, pumalit si Aquino. Sa panahon ni Aquino mga kaibigan, kung naalala ninyo, napakagulo. Ang daming taong mga namatay. Then pagkatapos ni Aquino, pumalit naman si Ramos. Walang masyadong gulo pero grabing pagnanakaw. Yung Centennial, naalala nyo mga kaibigan? Pagkatapos ni Ramos, ayun na nga, si Estrada. Hindi nagkatapos ng term, pinalayas. Pumalit si Macapagal Arroyo. Sa panahon ni Macapagal Arroyo, sobrang daming gulo. Na ospital. Di ba? Na hospital arrest. Parang hindi nga makalakad sa ospital. Di ba? May mga ganyan-ganyan pa dito sa liig. Pagkatapos ni Macapagal Arroyo, pumalit si Noynoy Aquino. Kasuhan din si Noynoy Aquino bago namatay, sobrang daming kaso. Di ba? Di hangga't namatay na yun, may kaso pa nakabinbin. Pagkatapos ni Noynoy Aquino, ito na si President, the best president, Rodrigo Duterte. Ang ganda ng pamalakad ni President Duterte. Yung mga durugista, takot na takot. Di ba? Pagkatapos niyan, pagkatapos ng term, ngayon, inuusig. Lahat ng mga Duterte, parang pinagtripan. Kahit sino pa yan si Bongbong Marcos. Let's just hope na makatapos yan ng 6 years sa pagka-presidente. Kasi, whether you like it or not, may mga binubuo na naman niyang mga kaagimatan yung iba dyan, pinaplano. Ay nako, kaya nga, that's the history of the Philippines. Ang pinaka-problemado dito, kasi ang mga apektado mga kaibigan, ay tayo mga mahihirap. Wala tayong boses eh. Sila, the more that ginagawa nila yan, the more silang yumayaman. Tayo naman, the more tayong pahirap ng pahirap. Di ba? Yan ang katotohanan ng mga politika sa Pilipinas.